Mga bossing, ito po umuugong, no? Ang si Chavit Singson. Oh, Singson, Bears 2025 Senate run. Maaari at posible na tumakbo si Chavit, mga bossing, si Manong Chavit Singson bilang isang senador ho, mga bossing. Ito po ay nagmula doon sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kapag, may parinig no? Pag ikaw, Manong Chavit, ikaw ay tumakbo bilang senador, ako ay magbaback up sa'yo. Baback upan kita. Ayan. So, syempre, mga kababayan, pag ikaw nga naman, nakarinig na makakakuha ka ng suporta sa dating Pangulo, uugong na dun ho yan, mga kababayan. Kakalat na din ho yan, mga kababayan. At syempre, bilang isa, no, sa taong sinabi ni dating Pangulong Duterte na susuportahan kita, baback upan kita, magre-reply ka, magre-react ka. Ano, mga kababayan? Nagpasalamat niya po dito si Manong Chavit. Ang problema ho, mga bossing, kung magpapauto si Manong Chavit kay dating Pangulong Duterte. Ako ho, ang nakikita ko, bakit kailangan no, na magkaroon ng backup. Kasi ho, baliktad na yan Kapag ho nanalo na si Manong Chavit, baliktad na ho ang mangyayari niyan. Si Manong Chavit na ang babackup kay dating Pangulong Duterte. Bakit? May utang na loob na, mga bossing. Binakapan kita nung panahon na ikaw ay tumatakbo pa lang Baliktad na. No? Ngayon, ako naman ang may pabor. Huwag mong patuloyin yung International Criminal Court. Huwag mong patuloyin. Pigilan mo yung mga EJK na mga hearing, etc., etc. Ganun na po ang mangyayari dyan. Kaya po, mga kababayan, sabi ko nga po no, ang dating Pangulong Duterte, halatang nanguuto. Halatang kailangan ng malakas na padrino. No? Dahil ngayon po, mga bossing, wala hindi kinakaya po nung mga nakaupo nilang senador. Mga kababayan, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Senator Bungo, hindi ho kinakaya, mga kababayan. Kaya kailangan ng mas malakas na puwersa o mas malaking backup ng dating Pangulo. Kaya naman ang sambit nito, pag tumakbo si Chavit, susuportahan ko, baback-upan ko. Kung magpapauto ho, mga bossing. Kilala po natin si Manong Chavit, mga kababayan. No? Malapit ang Ilocos, no? Sa bayan, malapit po ang bayan ng Pangulo at bayan ni Manong Chavit. At the same time, ako ho, mga kababayan, nagagalingan akong kumilatis dito kay Manong Chavit kung sino yung kanyang mga sasamahan. Kung sino yung kanyang mga susuportahan. Pag alam niya, no? Pag alam niya na siya ay matatalo dahil sa suporta nun, hindi ho kakagat yan, mga kababayan. Sabi ni Pandong Romero, talo ka na, Mr. Chavit Singson. Hindi ho kakagat yan, mga bossing. Magaling hong mamili, mga kababayan, ng taong sasamahan ito. Although, siguro naging magkaibigan na sila ni dating Pangulong Duterte, pero ho, mga bossing, sa mga nangyayari at sa mga nakikita ho ng taong bayan, no? Sa mga kilusan po ng mga Duterte, basa po ng taong bayan, na malabo at lahat po ng posibleng suportahan nila sa darating na eleksyon, malamang sa alamang po, inidoro ang kapupuntahan na, mga kababayan. So eto, ang sabi na lang po ni Manong Chavit, saglit lang. Aalamin ko muna sa aking mga pamilya kung papayag ba sila. Ayan, kasi magiging first time ho sa pagtakbo ni Manong Chavit sa senatorial election, mga kababayan. Baka magstay pa din po yan, no? Bilang gobernador, mga kababayan. Yun ho ang nakikita ko. Kasi kung talagang tutuluyan, magaling hong bumasa ng tao. At magaling hong bumasa kung mananalo o matatalo kapag kung sino yung nasa likod niyang susuporta. Kasi kung tutuloy ho siya bilang senador, mga kababayan, at mararamdaman ng taong bayan
na ang naka-backup o nasa likod ng pagtakbo ni Manong Chavit, si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, malamang sa maalamang po, mga kababayan, na hindi po tatangkilikin ng sambayan ng Pilipino. Ano po? Dahil unang-una yung mga kilos nila diyan sa mautog nila, hanggang ngayon naman po, tuloy-tuloy yan, Sabi ni Atina Aliston, ayaw sa Senado ni Chavit. Ang dinahilan na nga lang po, sabi, siguro para hindi mapahiya, tatanungin ko muna yung pamilya ko. Pero ang nakikita ko ho, mga kababayan, isa sa dahilan ni Manong Chavit, naku po, pag ikaw ang sumuporta sa akin, sayang lang ang pagtakbo natin. Sayang lang ang magiging pagod natin. Dahil po ang mga Duterte ngayon, mga kababayan, nako, sirang-sira po sa taong bayan. Talagang matabang po ang taong bayan sa mga Duterte, mga bossing. No? Kaya kung sakali, malamang to hindi rin ho tatakbo to. Yung dahilan na sinasabi na tatanungin ko muna ang aking pamilya para ho sa akin. Mag-aalibay na lang para hindi masaktan yung nag-aalok, para hindi masaktan yung gustong magpatakbo sa kanya. Bakit nga ba gustong patakbuhin? Kasi kailangan ng matatag, no? Kailangan ng isang malakas sa Senado. Dahil po, hindi umuubre. Yung mga senador ng dating presidente, sila Bato, sinubukan na yung hearing, sinubukan na yung PDEA-leak, sinubukan na yung kung ano-ano. So ngayon naman, pinagmumuka ang kapulisan natin na sila pa yung mali. Di ho ba? Pinagmumuka nila Bato de la Rosa, Robin Padilla, na ang mga kapulisan natin, mali yung ginawa doon sa pagpunta sa KOJC. At big deal sa kanila, mga boss, big deal kay Bato de la Rosa na naka-face mask yung ating mga kapulisan. Tao din yan. Nagkaroon ng COVID, di ba? Nagkaroon ng problema sa COVID. At the same time, nasa labas ng kalsada yung ating mga kapulisan, ano gusto mo? Langhapin yung lahat ng alikabok, wag daw idahilan yun. Biruin mo. Kaya, sabi siguro ng dating Pangulo, naku po, walang kwenta itong mga senador ko. Patakbuhin ko nga si Chavit kung mauuto. Di ba? Kung mauuto, mga kababayan. Ganyan naman po yan At, kumbaga, naririnig ho natin sa mga balita, mga kababayan, na posible, sa ticket ni dating Pangulong Duterte, patakbuhin muna, saka natin malaman ho. Sabi ni Rizlight, Boss Mark, meron silang malakas na kandidato, andyan pa si Ipe. Diyos ko Lord. Malakas mang asar? Malakas manalangin? Si Ipe ho, malakas manalangin, no? Malakas manalangin na kapag ka ikaw ho, hindi agree o hindi kayo parehas ng presidente sinusuportahan, o ikaw kumbaga kontra sa dating Pangulong Duterte, naku po, ipapanalangin ka ni Ipe Salvador na mategi na kayong lahat. Yan.